Paano kung sasabihin ko sa inyo na sa ngayon, sa eksaktong sandaling ito, may isang bagay na tumatakbo sa ating solar system sa bilis na 1,400,000 kilometro bawat oras at maaaring hindi ito ang iniisip natin? Paano kung ang ikatlong interstellar visitor na nadetekta natin ay hindi lamang simpleng tipak ng kosmikong yelo at bato, kundi isang bagay na higit na kahanga-hanga? Ngayon ay tatahakin natin ang isa sa pinakakontrobersyal na astronomical discovery ng ating panahon. Isang bagay na nagpapaisip ng mga Harvard scientists ng mga hindi komportabling katanungan na sumisira sa mga patakaran na akala natin ay naiintindihan natin tungkol sa kung paano gumagana ang universe, at maaring pinipilit tayong harapin ang isang realidad na hindi tayo handa. Welcome back sa channel. Ang susunod na ilang minuto ay maaaring magbago ng iyong pagtingin sa kalangitan magpakailanman. Pag-usapan natin ang 3-Eye Atlas. Ang pangalan ay parang galing sa science fiction movie, pero ito ay totoo at nangyayari ito ngayon. Noong Hulyo 1, 2025, ang Atlas Telescope System sa Chile ay nakadetekta ng isang bagay na hindi dapat umiiral. Isang bagay na sumalungat sa ating mga modelo at nagpadala ng shockwaves sa astronomical community. Tinawag nila itong 3-Eye Atlas dahil ito ang ikatlong confirmed interstellar object na nakita na pumasok sa ating solar system. Siguro iniisip mo, okay, nakakita tayo ng isa pang space rock. Ano ang big deal? Ito na ang nakaka-interesting. Hindi ito basta space rock. Ang laki ng bagay na ito. Pinag-uusapan natin ang isang bagay na maaaring ilang milya ang lawak, gumagalaw ng mas mabilis kaysa sa kahit ano na nakita natin, at nagpapakita ng mga kilos na nagpapaisip sa ilan sa mga pinakamahusay na scientists sa mundo kung natural ba ito. Pero bago tayo pumasok sa mind-bending anomalies na pinag-uusapan ng lahat, bigyan ko kayo ng konteksto na magpapasabog ng inyong isip. Sa buong kasaysayan ng human civilization, 3 bagay lang ang nadetekta natin mula sa labas ng ating solar system. 3. Iyon lang. Ang una ay ang Oumuamua noong 2017 na sapat na kakaiba para gumawa ng headlines worldwide. Ang pangalawa ay si Borisov noong 2019 na kumilos ng mas katulad sa inaasahan natin. At ngayon, mayroon tayong 3-Eye Atlas na muling isinusulat ang playbook. Isipin ang mga odds na yon. Nanonood tayo ng kalangitan gamit ang seryosong teknolohiya sa loob ng wala pang 1 siglo, at sa nakaraang 8 taon, 3 visitors mula sa kailaliman ng interstellar space ang nakita natin. Napakaswerte natin, o ang mga bagay na ito ay mas karaniwan kaysa sa inakala natin. At kung karaniwan sila, ano ang sinasabi nito tungkol sa kung ano ang naroon sa galaxy? Tingnan mo, alam ko ang iniisip mo ngayon. Parte ng iyo ay gustong mag-click away. Parte ng iyo ay nagsasabi, masyadong baliw ito para maging totoo. Pero ganito, ang hindi komportabling pakiramdam na nararanasan mo, iyon eksaktong ang pakiramdam ng discovery. 6 na buwan ang nakalipas, katulad kita. Nag-scroll, skeptical, iniisip na nakita ko na lahat. Tapos may nahanap ako na nagbago ng lahat. At na-realize ko, ang mga taong nakakahanap ng katotohanan ay hindi ang pinakamatalinong tao sa kwarto. Sila ang mga taong may lakas ng loob na magpatuloy sa panunood habang tumitingin ang lahat sa ibang dako. Kaya ngayon, may pagpipilian ka. Maaari kang mag-scroll past sa sandaling ito, bumalik sa iyong feed, at magtaka ng paano kung sa buong buhay mo. O maaari mong pindutin ang subscribe button, i-turn on ang notifications. Dahil ang ipapakita natin sa iyo sa susunod na 60 segundo, ito ay magpapatunay na lahat ng sinabi ko
ay hindi teorya. Ito ay documented fact. Ito ang nagpapakahanga-hanga sa 3I Atlas. Ang bagay na ito ay pumasok sa ating solar system sa kung ano ang tinatawag ng mga scientists na hyperbolic trajectory. Ibig sabihin, gumagalaw ito ng napakabilis na hindi ito mahuli ng gravity ng ating araw. Dumadaan lang ito parang cosmic tourist sa highway ng space, pero ang mga turista ay hindi karaniwang kumilos sa paraan ng kilos ng bagay na ito. Ang tao sa gitna ng kontrobersyang ito ay si Dr. Avi Loeb mula sa Harvard University. Si Loeb ay hindi basta fringe scientist na gumagawa ng wild claims para sa atensyon. Ito ay isang respetadong researcher na naglathala ng daan-daang peer-reviewed papers at naging chairman ng astronomy department ng Harvard. Kapag may taong may credentials na tulad niya, ay nagtanong kung ang isang bagay ay maaaring artificial, nakikinig ang scientific world. Nakilala ni Loeb hindi isa, hindi dalawa, kundi 12 hiwalay na anomalies sa 3I Atlas na hindi tumutugma sa ating pag-unawa kung paano dapat kumilos ang natural na mga bagay. 12 red flags na nagpapaisip sa kanya kung teknolohiya ba o heolohiya ang tinitingnan natin. At bago mo itong i-dismiss bilang science fiction, tandaan na ang extraordinary claims ay nangangailangan ng extraordinary evidence. Ang ebidensya ay patuloy na dumarami. Magsimula tayo sa trajectory. Ang 3I Atlas ay hindi basta lumalakad sa space ng random. Ang path nito ay naka-align sa loob ng 5 degrees ng ecliptic plane kung saan umiikot ang lahat ng ating mga planeta. Ang mathematical probability na mangyari ito by chance ay 0.2%. Hindi ito imposible, pero ito ay uri ng precision na nagpapaisip kung may pumili ng rutang ito ng deliberado. Tapos may timing. Ang bagay na ito ay hindi basta pumasok sa ating solar system sa kahit anong random na sandali. Dumating ito sa perpektong timing na magdala dito sa loob ng 10 milyong kilometro ng Mars, Venus at Jupiter. Para bang alam nito eksaktong kung kailan at saan pupunta para sa pinakamagandang tour ng ating kapitbahayan. Ang odds na mangyari ito naturally ay mga 5,000%. Pero maghintay, nagiging mas kakaiba. Noong summer ng 2025, mga astronomo ay nakakita ng isang bagay na hindi dapat umiiral ayon sa ating pag-unawa ng comet physics. Nakita nila ang tinatawag na sunward jet o anti-tail. Isipin ang normal na comet na may magandang buntot na umaagos palayo sa araw. Itinulak ng solar radiation. Ngayon, isipin ang kumpletong kabaligtaran. Ang 3I Atlas ay nag-shoot ng material patungo sa araw. Ito ay parang panunood ng tubig na umaagos paakyat. Sinubukan ng mga scientist na ipaliwanag ito bilang optical illusion, isang trick ng perspective na nangyayari kapag ang Earth ay tumatawid sa plane ng orbit ng comet. Pero ginawa ni Loeb at ng kanyang team ang math. Hindi ito illusion. Ito ay tunay na material na gumagalaw sa maling direksyon. Sinusuway ang basic physics na akala natin ay naiintindihan natin. Ang komposisyon ng bagay na ito ay kapareho ng nakakagulat. Nang sinuri ng mga scientists ang gas cloud na nakapalibot sa 3I Atlas, nakahanap sila ng isang bagay na walang kapantay. Ang nickel to iron ratio ay kompletong mali. Tumutugma ito sa nakikita natin sa industrially produced nickel alloys, hindi sa karaniwang ginagawa ng kalikasan. Ang nickel to cyanide ratio ay orders of magnitude na mas malaki kaysa sa kahit ano na naobserbahan natin sa libu-libong kilalang comets, kasama ang ibang interstellar visitors. At mayroon pang brightness mystery. 3I Atlas ay lumalapit sa ating araw. Dumaan ito sa tinatawag ng mga scientists na rapid rise in brightness. Pero hindi ito ang gradual warming at outgassing
na inaasahan natin mula sa yelo na sublimate sa space. Ito ay biglaang dramatic at ang bagay ay lumitaw na distinctly mas asul kaysa sa araw. Tinatawag ni Loeb na very surprising ang finding na ito, na sa scientific speak ay nangangahulugan na ito ay kompletong hindi inaasahan at mahirap ipaliwanag. Ang size factor lang ay dapat magpahinto sa atin. Ang bagay na ito ay humigit kumulang 1,000,000 beses na mas mabigat kaysa sa Oumuamua at 1,000 beses na mas mabigat kaysa kay Borisov, habang gumagalaw ng mas mabilis kaysa sa dalawa. Kapag pinagsama mo ang laki, bilis at trajectory, makakakuha ka ng statistical probabilities na wala sa 0.1%. Tinitingnan natin ang cosmic lottery ticket na sa paanumang paraan ay tumama sa maraming jackpots ng sabay-sabay. Ngayon, eto na kung saan ang kwento ay kumukuha ng direksyon na maaaring magpagising sa iyo ngayong gabi. Ang ilang researchers ay konektado ang 3-Eye Atlas sa isang bagay na tinatawag na Dark Forest Hypothesis. Ito ay proposed solution sa isa sa pinaka-nakakagulat na tanong sa science, ang Fermi Paradox. Kung ang universe ay napakalawak at matanda, nasaan ang lahat? Bakit hindi pa tayo nakakasalubong ng ibang intelligent civilizations? Ang Dark Forest Theory ay nagsusuggest ng nakakatakot na sagot. Baka ang advanced civilizations ay nananatiling nakatago dahil ang pagre-rebela ng iyong sarili sa cosmic wilderness ay isang death sentence. Baka ang kahit anong civilization na nag-broadcast ng kanyang lokasyon ay napupuksa ng isang bagay na mas malaki, mas malakas, at mas paranoid. Sa nakakatakot na senaryo na ito, ang galaxy ay tulad ng dark forest kung saan ang bawat hunter ay nananatiling tahimik. Alam na ang unang tunog na gagawin nila ay maaaring ang kanilang huli. Paano kung ang 3-Eye Atlas ay hindi basta random visitor? Paano kung ito ay isang probe, ipinadala ng isang civilization na nagmaster ng sining ng cosmic stealth? Isipin mo, kung gusto mong pag-aralan ng ibang mga mundo nang hindi inirerebela ang iyong presensya, hindi mo ba idisenyo ang isang bagay na mukhang natural? Isang bagay na tumutuad ng comet, pero nagdadala ng mga instrumento na capable mag-scan ng buong solar systems? Ang timing ay nagiging mas sinister pa kapag isaalang-alang mo ang posibilidad na ito. Ang 3-Eye Atlas ay dumating sa panahon kung kailan ang ating teknolohiya ay sapat na advanced para madetekta ito, pero hindi sapat na sophisticated para i-intercept o pag-aralan ito ng malapit. Makikita natin ito, masusuri ang kanyang liwanag at magtakat tungkol sa kanyang kalikasan, pero hindi natin ito mahawakan. Hindi tayo makapagpadala ng probe na sapat na mabilis para maabot ito. Nakatigil tayo sa panunood mula sa malayo habang kompleto nito ang kahit anong misyon na maaaring nasa kanya. Pero ito ang tunay na nagpapasindak sa akin. Ang trajectory analysis ay nagpapakita na ang 3-Eye Atlas ay gumawa ng kanyang pinakamalapit na approach sa Mars noong Oktubre, lumapit sa Venus, at ngayon ay dumadaan sa Earth bago pumunta sa Jupiter. Kung ikaw ay nagmap ng habitable zones at major bodies sa ating solar system, ito ang perpektong flight plan. Tinatamaan nito ang lahat ng mahalagang targets. Nangongolekta ng data sa atmospheric composition, magnetic fields, at signs ng technological civilization. Ang scientific establishment ay nauunawaan ng maingat tungkol sa mga interpretasyon na ito. Ang karamihan ng mga astronomo ay naniniwala pa rin na ang 3-Eye Atlas ay isang natural na bagay kahit na napakakahirap. Itinuro nila na ang interstellar space ay puno ng debris mula sa bilyon-bilyong taon ng stellar evolution. Paminsan-minsan, ang gravitational interaction ay magtatapon ng mga tipak ng material sa pagitan ng star systems. Ang nakikita natin
ay maaaring resulta lamang ng iba't ibang formation conditions sa isang alien solar system. Kinikilala mismo ni Dr. Loeb ang probability na ito. Sinabi niya publicly na ang pinakamalamang na resulta, 3I Atlas, ay magiging isang kompletong natural na interstellar comet. Pero ginagawa rin niya ang dapat gawin ng magandang mga scientists. Sinusunod ang ebidensya kahit saan ito humantong, kahit na ang destinasyon na iyon ay hindi komportable sa mga tao. Ang problema ay ang bawat bagong obserbasyon ay tila nagdadagdag ng isa pang layer sa mystery sa halip na lutasin ito. Nang ang Hubble Space Telescope ay nag-train ng mga instrumento nito sa 3I Atlas, nag-capture ito ng mga larawan na nagpapakita ng komplikado, structured coma ng gas at dust. Sa halip na ang chaotic, turbulent cloud na inaasahan mo mula sa random outgassing, ang mga larawan ay naglalantad ng organized patterns, mga stream ng material na mukhang halos deliberate sa kanilang arrangement. Ang mga radio telescope ay nakadetekta ng mga emission mula sa bagay sa specific frequencies, habang ang mga scientists ay nagpapaliwanag ng mga ito bilang natural massers na sanhi ng hydroxyl radicals. Ang mga signal ay may consistency at lakas na hindi karaniwan para sa ganitong phenomena. Ito ay parang pakikinig sa heartbeat sa space, isang steady pulse na nagpapatuloy habang ang bagay ay gumagalaw sa ating solar system. Ang European Space Agency's JUICE spacecraft, kasalukuyang papunta sa Jupiter, nakakuha ng karagdagang mga larawan, 3I Atlas, sa isang close encounter noong Nobyembre. Ang preliminary data ay nagpapakita hindi lamang ng isang buntot, kundi maraming mga estruktura na umabot mula sa nucleus. Ang mga ito ay hindi ang random jets na nakikita natin sa typical comets. Lumilitaw silang nakaorganisa, halos tulad ng exhaust ports ng isang napakalaking makina. Ang nagpapagintriging pa dito ay ang kilos ng bagay malapit sa araw. Ang karamihan ng mga comets ay nagiging mas aktibo habang lumalapit sila sa ating bituin na may tumaas na outgassing at mas maliwanag na buntot. Ang 3I Atlas ay nag-brighten, pero sa paraan na nagsusuggest ng controlled activity sa halip na chaotic ice sublimation. Ang asul na kulay na lumitaw pagkatapos ng perihelion ay consistent sa high-energy processes, ang uri na maaari mong makita mula sa advanced propulsion systems. Ang methanol detection ay nagdadagdag ng isa pang piraso sa cosmic puzzle na ito. Habang ang methanol ay umiiral naturally sa space, ang dami na nadedetekta mula sa 3I Atlas ay kahanga-hanga. Ang bagay na ito ay nagventing ng methanol sa rate na 40 kilo bawat segundo. Hindi lang iyon hindi karaniwan para sa comet. Ito ay walang kapantay. Ang ilang researchers ay nagsusuggest na ito ay maaaring magpahiwatig ng mga reaksyon sa pagitan ng tubig at metallic compounds sa core ng bagay. Ang iba ay nagtaka kung tinitingnan ba natin ang fuel consumption. Ang polarization measurements ay kaparehas ng kakaiba. Ang liwanag na reflected mula sa 3I Atlas ay nagpapakita ng polarization characteristics na hindi tumutugma sa kahit anong kilalang comet composition. Ang paraan ng electromagnetic radiation na bounce off sa bagay na ito ay nagsusuggest ng surface material o structure na hindi katulad ng kahit ano sa ating cosmic catalog. Habang ang 3I Atlas ay nagpapatuloy sa kanyang journey patungo sa Jupiter, naka-schedule na gumawa ng pinakamalapit na approach ngayong Marso 2026. Ang scientific community ay naghahanda para sa kung ano ang maaaring aming huling pagkakataon na pag-aralan ang enigmatic visitor na ito. Pagkatapos ng Jupiter encounter, ang bagay ay itatapon patungo sa outer solar system at sa huli ay bumalik sa interstellar space, nawawala sa cosmic dark
kung saan ito nagmula. Ang data na kinokolekta natin ngayon ay maaaring ang aming tanging pagkakataon na sagutin ang fundamental na tanong na nagpupuyat sa mga astronomo. Nasasaksihan ba natin ang natural na phenomena na nag-challenge sa ating pag-unawa ng planetary formation at comet behavior? O nakakakuha ba tayo ng ating unang close look sa teknolohiya mula sa labas ng ating solar system? Ang mga implikasyon ng kahit anong sagot ay malalim. Kung ang 3I Atlas ay natural, ibig sabihin ang universe ay may kakayahang lumikha ng mga bagay na mas kakaiba kaysa sa hinuhula ng ating mga modelo. Nagsusuggest ito na ang planetary systems ay bumubuo sa ilalim ng mga kondisyon na napakadiversa na kakaunting bahagi lang ang nakuhang natin ng kung ano ang posible doon. Pero kung ito ay artificial, kung talagang tinitingnan natin ang isang probe mula sa ibang civilization, lahat ng bagay ay nagbabago. Ibig sabihin hindi tayo nag-iisa at mas mahalaga, ibig sabihin may ibang nanonood sa atin. Kaya nandito tayo, nakatayo sa crossroads ng isa sa pinakamakabuluhang tanong na hinarap ng sangkatauhan. Tiningnan natin ang 12 anomalies na walang paliwanag. Nakita natin ang trajectory precision na halos imposible. Nasaksihan natin ang kilos na nag-challenge sa ating pag-unawa ng natural physics. At pinanood natin habang ang isa sa pinakarespetado ng mga astronomo ng Harvard ay itinataya ang kanyang reputasyon sa posibilidad na maaaring nasasaksihan natin ang ating unang encounter sa alien technology. Kung ang 3I Atlas ay magiging extraordinarily unusual comet o isang bagay na mas malalim, ang bagay na ito ay nagbago na sa atin. Pinilit nito tayong harapin ang posibilidad na hindi tayo ang tanging intelligence sa malawak na cosmic arena na ito. Ipinaalala nito sa atin na ang universe ay mas kakaiba at mas kahanga-hanga kaysa sa inakala natin. Habang ang misteryosong visitor na ito ay tumatakbo patungo sa Jupiter at sa huli ay bumalik sa interstellar void, iniiwan nito tayo na may mas maraming tanong kaysa sa mga sagot. Pero baka iyon eksaktong ang kailangan natin. Baka panahon na simulan nating tumingin sa kalangitan ng gabi hindi bilang mga observers, kundi bilang mga participants sa isang bagay na mas malaki kaysa sa ating mga sarili. Ang ebidensya ay patuloy na dumarami at ang kwento ay malayo pa sa pagtatapos. Hanggang sa susunod na pagkakataon, magpatuloy sa pagtatanong, magpatuloy sa pagtataka, at magpatuloy sa pagtingin pataas. Ang katotohanan ay naroon at maaaring tumatakbo ito sa ating solar system ngayon.